Malayo pa yung filing. Sino ba nagdeklara dyan sa mga yan? Nung time na yun, Malayo pa ang filing niyan. Dapat siguro doon, kung ikaw ay gano'n, tatanungin niya, siguro yung tao magsusulat ng pangalan, baka pwedeng gano'n. Baka pwede pa yung gano'n. Halimbawa, not guided. Halimbawa. Baka doon makamagtaka sila kung paano, kung sino mangunguna ron eh. Pero ito, maglalagay sila ng set na tatanungin nila, pero wala yan nga, hindi nila lalagay yung pangalan ko. Ito, malinaw ito ha. Napag-usapan namin ni Jen yan noong kalalabas lang yan. Pero hindi nyo nakita ito. Yung pinakita po namin yan. Nawala. Baka nakalimutan na kasi medyo matagal-tagal na. Hindi nyo napansin na wala ako. Yung wala yung pangalan nyo, Napansin namin ko. Na? Opo, na-discuss po namin yan. Ayun. Nawala. Deputy Bentol po wala eh. Diba? Ganun ba? Nagreklamo din si ano dyan, wala, dalawa sila. Yung... Natatanda mo na. Oo nga. Pero tama. Yun. No return. Ang ikli naman yan. Ang sabi ni BP, tinatanong siya rito tungkol dun sa relationship nila ng Pangulo at ng So yun ang parano doon. ang sabi niya, I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear na parang they are really going after me. So parang sa kanya, wala nang hindi na magkakasundo. So parang wala nang reconciliation. Wala na pag-asa. Parang sa ibang pagsasalita, I have crossed the Rubicon. Ano pala mas malalim doon, no? The point of no return, sabi nila. So yun naman. Yung Rubicon, ano yun, ilog yun sa... Ay, ilog ba yun? Pagka Pag ginagamit yun, ano yun parang... Metaphor. Idiomatic, metaphor. Opo. I have crossed my Rubicon. Ganun pala yun. Wala na. Wala Sabi atrasan niya, talaga. point of no return. Ang alam namin ni Jen, I will cross the bridge when I get there. Hindi, sasalita ka na naman kanto. Wala na naman ang sagot ni Pangulo. Eto po, kung malalim ang sabi ni Inday na I have reached the point of no return. Tinabitin lang kasi yung state para nakanganga ako eh. Karagtong pa yun. Mas malalim po, pero maikli. Malalim na maikli ang pahayag ng Pangulo. Pakinggan po natin. Never say never. Sana sinama yung tanong no? Never say Never say never. Anong ibig sabihin nyo ko? Sinabi yata ni James Bond dyan Yun nga, sa pelikula. Pero alam mo, yan na nga yung kung pinag-uusapan. Sabi ko nga sa inyo, yan mga walang kakwenta-kwentang dinidiscuss. Kasi ang pinagmulan, ayusin natin, baka sakaling maayos. Pangulo at saka pangalawang Pangulo ng Pilipinas, kailangan yan ay hindi nag-aaway. Sapagkat dyan nakasalig yung governance. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, yung sinabi ng isa at sinabi ng isa ay i-analyze pa natin, wala tayong makukuha mabuti doon. Pero ang report nila dyan, Jen, ay positive, Ang ibig daw sabihin dyan ng Pangulo, hindi pa niya isinasara ang posibilidad na magkasundo sila ng Vice President. Ganyan sa punto ng say... Doon sa never say never. Ganon? Sabi, huwag mong tuldukan. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Yun namang sinabi na sa punto ni VP Inday naman Point of no return. Parang wala nang atrasan. Wala nang bawian. Wala nang bawian. Sa tangkado, tawag sa amin niya sa gawing mga batang kalye, topo-topo barega. Pero palagay ko kaya nabanggit niya ng Pangulo, dahil may nauna na siyang pahayag Hindi ko naman narinig na yung kanya sinabing never say never ay reference doon sa sinabi. Kaya mahirap yun Malay mo may tinanong na iba. Yun nga po yung tanong. Kaya sabi ko dapat isinama yung tanong doon sa SOT. Kasi yun ang mahirap. Hindi tayo pwedeng mag-speculate. Hindi ko alam na yung never say never ay sagot niya direkta doon sa sinabi ng Vice President. Kaya follow-up question na yun medyo ako, hindi ko dinidiscuss magagano. Pero yun yung tanong Kaya lang hindi nga na... Masyadong kortong-kortong. Pero kaya ko siya naintindihan dahil may nauna na akong napahayag ang Pangulo. Ito ay tungkol sa impeachment. Ito pala, Jen, may soft din yung reaction niya na sinasabing huwag na ituloy yung impeachment. Tingnan natin. Tingnan natin ko. Medyo mahaba-haba ito. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important.
This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayun. Ay, maalala yun. Oh, yun. Ano yung storm in a teacup? Walang kabagay-bagay. Kaya. Walang kakwenta-kwenta, parang gano'n ibig sabihin, no? Ang sinasabi niya kasi yung paghahain ng impeachment, walang halagaan niya yan. Tama nga naman, ano? Walang may tutulong. Kasi kahapon ko, Sana makinig yung House of Representatives. Oo. Ako matagal ko nang in-expect na sana sa kahit na sa ganyang pamamaraan ay magsasalita ang Pangulo. Oo. Gusto kong pasalamatan ng Pangulo at nagsalita siya dyan. Ayun. Kasi alam mo naman, ang executive walang pakialam sa legislative. Yeah, At ganoon din, hindi pinagkikialaman. Ngunit nagpahayag siya ng opinion. Ang ibig sabihin, hindi ko yung pinagkikialaman, ito opinion ko lang. Oo. Pero para sa akin, it's tempest in the teapot. Ibig sabihin, wala kang kakwenta-kwenta yung pinag-uusapan niyo dyan. Ganun ang translation nun dyan. Nag-leak ito kahapon ko na text daw sa isang mababatas eh. Parang ini-instruction niya hindi pa rin instruction, kundi parang tinext po niya sa isang opisyal ng Kongreso kung yun po ata ang sinabi. Sana makinig sila. Bagamat sinabi niya, ito opinion ko lang ha. Pangulo ng Republika ang nagsabi, kahit opinion yan. At ano pala sa likod si Santol eh. Oo. Kaya pala hindi natin... Parang event ata yan eh. Meron silang event na doon ay nagpa-ambush interview si Pangulong Bongbong Nelson. Ano ha? mukhang maganda naman, ano. Magiging pakita tayo. Siguro kasi narinig siguro nila yung ating Vox Ano Populi. nga ang gagawin mo? Halimbawa, siguro naisip nila, kasi sabi nila, hindi, mamadaliin natin ito. Pag minadali mo yan, 1/3 ang pipirma, dire-diretso sa Senado. Yeah. Opo. Kapag hindi 1/3, pag-uusapan sa Justice Committee. Ilang linggo, ilang buwan ang bakbakan yan. Opo. Papayag pa kaya, baka wala namang quorum yan dahil mangangampanya na yung mga miyembro ng Senado. January, totoo po. Paano? Sino? Mangangampanya yung ano, di ba? Totoo po. So, saan pupunta yan? Siguro, sabi ng Pangulo, yan. Wala niyang kakwenta. Kumbaga, ang ating na-focus ngayon, meron pang dagdag na sabi ng Pangulo na masisira ang ating ano dyan eh, yung ating direksyon kapag inuna pa natin yung impeachment. Yan, totoo kong kahapon nakatutok na si Vic doon sa tanggapan ng Secretary General ng Kamara para abangan. Kasi sinabi, maaga pa lamang, may maghahain na po ng impeachment. Pero dumating ang hating gabi, wala po nag-file, wala po nag-hain ng impeachment. Gutom na gutom yung mga reporter doon. Siguro may nakaamba siguro doon. Akala na naman. Alam mo naman kasi yung mga reporter, yung aksyon ng kanilang gustong... Samantalang ako naman, ayoko yung aksyon. Ang gusto ko, ano yung consequence niya sa tao? Anong consequence sa bansa natin? Ano, gulo na naman. Pero yung reporter, ayaw niyang mag-navigate eh. Dito lang ako, sabi niya. Hindi ko kasi... Dapat, sabi ko nga kanina sa mga bata, kailangan you write truthfully. But you have to do this with vigilance. Di ba? Huwag kayong pag ganun-ganun.